Pag-usapan naman natin yung usaping pag-ipon natin. Kasi ang dami natin topic, mga kapwa security personnel, about sa paano galingan yung trabaho, paano ka maging mahusay. Tama po yun. Pero nakakalimutan natin, paano ba tayo mag-ipon? Paano ba ang gagawin natin para makawala sa pagiging empleyado? Hindi po ito para sabihin na napakaano naman ang plano mo, ng pangarap mo makawala sa pagiging empleyado. Kung tutusin, di ba, kahit naman sino tanungin gusto nyo ba habang buhay magiging empleyado? Di ba wala naman? Pero ibig sabihin po, hindi naman sabihin na aalis ka na agad yan. Kasi lahat tinatapik natin kung paano ka maging mahusay na pagiging isang empleyado, lalo sa mga security. Kasi alam po natin tayo mga security personnel, napakabilis kung gusto natin mag-ipon. Napakaganda ng track na tinatahak natin mga security personnel. Bakit? Unang-una, sobrang in-demand ang trabaho ng security. Kahit sabihin natin marami naman, hindi mga minimum. Kasi sabi ko, huwag niyong titingnan yung sweldo diba? Uulitin natin po ito kasi ngayon malapit na per months, diba? Ilang ano na lang per months na, so papalapit na yung mga bonus, mga 13-month pay. So dapat tinitingnan natin, nagkaano na tayo, nagpaplano na tayo, ina-advance na natin ano yung pwede natin gawin. Kasi alam po natin, mas maganda yung nakaplano na tayo along the way. Hindi naman sabihin na sobrang haba ng pagpapang. Kumbaga, ina-assist natin paano na ang gagawin ko just in case na ganito na, diba? So kasi dapat lagi nating iniisip, paano ako makakapag-ipon? Paano ako makakapag-invest? Para makawala ko. Kasi alam po natin, sobrang haba ng trabahong tinatahak natin. Imagine mo, halimbawa, nag-graduate ka ng, halimbawa, ano ka pala, gumraduate ka ng ganitong taon. Siyempre, di ba, alam naman natin yan. Tapos yung trabaho mo, di ba, sobrang haba. Na ilang taon ka, sabihin namin, 3 dekada ka nagtatrabaho. Yun ang routine mo. Tapos mag-i-enjoy ka after 60 mo, ilang taon na lang yan. Di ba, kunyari, 60 to 70 ka na lang halimbawa na buhay, nagretiro ka ng 60, diba, 10 years ka na lang mag-i-enjoy. Samantalang, nag-start ka magtrabaho ng 21, 22, imagine mo for how many decades yan na nagtrabaho ka. Ilalaban po natin yan. Kasi hindi pa huli ang lahat. Kahit sabihin na nasa edad na tayo, tama po yun. Wala yan. Kumbaga, dito ka natuto, dito ka nagising, so start ka na. Huwag mo nang hayaan pang dumating ka ng 60 para ka na mag-retire din, mag-i-enjoy ka na. Hindi po natin alam along the way. So, dapat kinakalculate na natin yan. Tsaka, huwag tayong matakot. Kasi iba dyan, marunong may takot, may kababa. I-ano nyo po, i-calculate po natin yung risk na kung sakaling aalis na tayo sa pagiging empleyado at may capital ka naman na may sisimulan ka, simulan na natin. Huwag nating hayaan na mag-retiro mo na bago ka mag-start. Hindi po dapat start mo na. Paunti gumawa ka ng sistema. Kasi sabi nga, mahirap po kasi magtiwalay sa kamag-anak, sa ganito. Totoo po yun. Pero bigyan nyo ng sistema. Kasi kung puro na lang mahirap, talagang mahirap. Ano yung gagawin mo, yung hirap na naisip mo para mapadali? Para mabigyan ng tamang sistema. Dapat po ganun tayo mag-isip. Huwag nating hahayaan na natapos yung sweldo mo, wala kang naitabi. Marami kang pay-to-pay check ba yung discard sa buhay. Sweldo ngayon, gastos lahat. Hintay na naman ang sweldo, gastos na naman. Diba? So dapat ang gagawin natin dyan, ano yung pwede kong maitabi despite ito yung sweldo ko. Diba? Kahit hindi ka minimum, ang dami nga dyan hindi minimum ang sweldo pero nakakaipon sila. Hindi nakakapagtaka yun. Sabi nakakapagtaka, bakit nakakaipon yan? Mag-iisip na ng negative. Tanungin natin, ano ba yung pwede? Kaya sabi ko lagi tayong magtatanong. Nay, buds, buddy, partner, kaibigan, bakit nakakaipon ka? Tingin ko sa iyo ang luwag ng buhay mo despite alam ko naman ang sweldo mo ganito lang. Ano ba yung ginagawa mong sekretong pamamaraan? Diba? Sabihin niyan, ganito lang, pwede matulungan mo ako para naman at least ako makaalis din sa ganito. Kasi ang dami diyang marunong ayaw humingi ng tulong, ayaw magpa-mentor, ayaw magtanong. Parang nahihiya sila. Ba't ka mahihiya? Diba? So, ilaban natin yan. Huwag nating hahayaan na darating ang time. Kasi ang ginagawa ng iba, gastos dito, gastos doon, kung ano yung gagawin, makasweldo yan, gagawa na ng parang para makapaggala. Dapat po hindi. Tiisin nyo yung 5 years na talagang limitado yung inyong pag-i-enjoy. And then after that, isipin niyo after nito, mayroon na akong ganito, makakapagpunta na ako, kakawala ka na. Hindi, you have to enjoy. Hindi naman ibig sabihin aalis sa pagtatrabaho mo na hindi ka mag-i-enjoy. Pwede naman gumagawa ka na ng sistema mong pamamaraan para sa sarili mo to grow, na makaipon ka kahit nagtatrabaho ka. Kasi alam po natin, napakasarap magtrabaho kapag may naisusubi ka, may savings ka, may another extra income ka. Kumbaga yung gastos mo ngayon, nasulit na kasi kumita ka na doon sa mga ginagawa mong investment. Huwag scam po, huwag kayong papasok sa ganyan. At huwag kayong manluloko ng kapwa. Yan ang number 1 dapat na iisipin natin. Kung gusto natin umasenso sa buhay, gawin natin ang tama. Kung lumaban tayo ng parehas. Kasi alam po natin, ibibless talaga tayo ni Lord kapag alam niyang tama ang ginagawa natin. At saka i-assist natin, tama ba to? Diba? Ang una kasi dapat ang gawin natin, paano ba ako makakatulong sa mga kasama ko?
sa kapwa security personnel. At the same time, kikita ako. Yun po kasi mahirap nyo gusto mo kumita ka agad. Dapat, paano ka makakatulong? Kasi susunod na po yan. Katulad sa ginagawa namin, meron kami mga ginagawang sistema sa trabaho na nakakatulong sa mga kasama. At the same time, kumikita kami ng legal. Yung pagtulong kasi iba niyan iisipin, nakakasama sa trabaho yan, huwag kayong gumawa ng ganyan. Hindi po totoo yan. Dapat pinupush natin. Tinutulungan natin yung ating mga staff o mga guard natin. Ako nga sinasabi ko, kung may time kayo, magtinda kayo. Di ba kalimbawa, hindi kayo free kayo sa bahay ninyo, pwede kayo mag-online, ganyan, kasi huwag lang sa trabaho. Di ba? Marami mga sideline na pwede nyong gawin. Kasi kung aasa lang naman sa trabaho, sa sweldo talaga, ano mapapala natin? Kahit nasabi mong abroad ka, ang gastos nila, hindi natin alam, sobrang laki din eh. Akala nyo ba yung mga nasa abroad, ang gaganda ng sweldo? Malalaki ang sweldo nila. Pero yung lifestyle ng buhay doon, iba. Ang mamahal din po ng binabayaran nila. Di ba? Kaya wala yan kung saan ka eh. Ang dapat nating isipin, hindi nyo kung saan status ka nakalagay. Ang tanong dyan, paano ka dumiskarte? Paano ka gumawa ng paraan? Paano mo i-handle yung pera mo? Hindi yung mag-a-abroad ako para lang ako makaipon, mag-i-invest. Hindi po, kahit sa Pilipinas pwede. Ang daming pwedeng gawin para umasenso sa buhay. Paano tayo yumaman? Kasi iba pag salitang yaman, natatakot sabihin. Hindi nyo ba alam kung ano yung sinasabi, yun ang pwedeng mangyari sa inyo? Palagi mo sinasabi, basta't ginagawa po natin ang action ha. Hindi yung gusto kong yumaman. Anong ginagawa mo? Nakatihaya ka dyan. Tulog ka ng tulog, yayaman ka, sigurado ka, di ba? Nananaginip ka lang no. So dapat, pag gusto mong yumaman, gagawa ka ng paraan. Paano you have to invest? Siyempre magsisave ka muna, hindi naman pwede kasi mag-invest ka na wala kang capital. So dapat save muna ako ng ganitong amount. Tapos ganito yung gagawin ko. Mag-take tayo ng risk sa pang number 1 yan. Kailangan, kaya natin i-handle yung mga risk na yan. Okay, kung halimbawang malugi ako, matalo ako sa ganito, okay lang, kaya ko at least matututo ako, yung matututunan ko dito, yun ang gagawin ko para alam ko na sa mga susunod. Dapat ganun po, kasi iba diyan kapag kaipon na pinag-uusapan, nagne-negative na. Diba? So, lagi kong sinasabi yan. So, dapat pinag-uusapan natin mga security personnel yan, o kahit mga ibang empleyado, kung paano kayo mag-invest, gawa ng paraan. Sa detachment, lalo yung malalaking detachment, gumawa kayo ng sistema diyan, kayo magkakasama para kayo makaipon. At the same time, nakakatulong kayo. Kaya ako, i-discuss ko rin sa inyo yung ginagawa namin sa detachment. Meron kami umpukan, nag-share kami every payday, ganitong amount, kung ilan yung kaya mo. So, i-ano ko po yan, i-isa-isahin ko sa inyo para at least matuto naman yung iba. At saka dapat yung ibang company, ibang agency, gumawa ka ng isang plataforma na yung mga guard nyo natutulungan ninyo maging success. Gumawa kayo, mag-sign kayo ng cooperative sa inyong agency na dapat naman po kasi transparent. Huwag naman yung may mga hocus-pocus kasi iba dyan nadadala eh. Diba marami na rin kasing ganyan mga agency before ng mga pinanggalingan ko din na may mga ganyan pero nagkakaroon ng hidden agenda. Dapat open po. Kung gagawa kayo, dapat nakikita ng mga guard na ito yung ipon mo na, ito yung kinita, yung dividend mo. Dapat ganun eh. Kasi kung iisipin lang kasi ng mga agency na puro lang kumita sila, ganyan, tama naman po yun. Kaya lang, dapat tulungan din natin itong mga guard para makaisip sila ng kabuhay na dagdag income na kahit kada sweldo kakaltasan nyo ng ganito, ito yung magiging pera mo na, ito yung kinita, ito yung mga nanghiram. Dapat transparent po sa kanila yan. Dapat meron din kayong kukunin ng mga security personnel na member ng inyong cooperative para transparent yung kanilang nakikita nila. So madami pong paraan dapat kasi iba dyan nawawala na ang ano lang, puro trabaho lang. So ang nangyayari tuloy, nagsitapos ang karera ng mga security pa din, walang mga ipon. Samantala sa iba dyan, may mga ganyan, pag nag-resign ka, ang laki ng makukuha mo, ganito, ganyan. So, napakaganda po, dapat lagyan natin ang sistema. So, yun ang ginagawa namin sa detachment namin, nagkakaroon kami ng ano na po, mag-1 year na namin ginagawa, tulong-tulong. So, transparent, ay kita nila, ito yung pera natin, ito yung mga nanghiram, ito yung pera mo, ganyan. So, at least meron. Ilalagay mo sa bangko yung pera mo. Ilalagay mo sa alkansya, may ipon-ipon ka ng 2020, may mga ganyan eh. Ako mag-iipon din ng ganyan, mga 20-20, tinatabi ko. Pag alam kong malaki-laki na siya, puno nilalagyan ko, pinapapalit ko na. At i-invest ko na kung sino may manghiram, ganito lang percent. O sige, hindi masama po yun. At least natulungan natin eh. Pero kung emergency na, huwag mo naman ang tubuan kung talagang pangkain niya lang, ganito, ganyan, diba? So, pero sa amin kasi, meron kami tinatawag na petty cash, mga emergency, like wala kang pamasahe, kukuha ka, pero may amount po yun. Kasi pa walang pamasahe, hindi naman emergency yan eh, diba? So, binibigyan natin ng sila ng paano matuto. Yung kasi yung grounds ko dito na mabigyan sila ng pamamaraan paano ka mag-save pa unti-unti kahit 200 lang every payday. Meron kami ganun, may member kami 200 lang siya every payday. O every nag-start kami last kasi nag-ikot na kami. Kasi last year 2024 December po kami nag-start. So kinukwento ko lang to para meron kayong idea.
And then naghatian po kami last May 2025 kasi December kami nag-start ng 2024. So May, every 6 months yan. Tapos start uli kami ng May, makukuha namin yan this coming December naman. So ganun, ikot-ikot po siya. Oh, at least nakakatulong kami, hindi na kung saan-saan manghiram kasi nakakaano sa isang guard yung utang dito, utang doon sa mga staff, sa mga client, di ba? Nasisira tuloy yung credibility ng guard. So, minsan nagka-problema tayo before, okay lang yun. Basta wag natin kasi nadala ako, huwag kayong madadala. Dapat itry nyo ng itry, sigurado yan. Hindi magtatagal yan, makukuha nyo yung sistema na yan. Dapat po ganun, turuan natin. Kaya tayong mga officer dapat, yun ang ituro natin sa mga natin. Tinaturo natin maging mahusay magtrabaho, gumaling sila, humusay sila. And at the same time, paano mag-save, paano mag-invest, turuan natin. Huwag natin hayaan na wala sila, palagi nilang hindi nakakapasok, minsan wala nang makain yan, hindi na kumakain pala. Di ba? Eh kung meron tayo, lalapit sila, kuha kami ng ganito. Sige. Ganun, so dapat bigyan ng sistema para at least magiging maayos, maganda yung takbo ng sistema sa detachment po natin. At yung ating mga guard na yan, sigurado yan magtatagal sa detachment yan kasi alam nila, hindi man ganun minimum ang sweldo, nakakaipon sila, saan ka pa. Anong gusto nyo? Minimum, malaki ang sweldo, walang ipon, or tama naman ang sweldo, hindi nga minimum pero may ipon ka. Alam nyo dapat yung sagot. Marami pong salamat.